Laro tayo. Kahit gaano pa raw tayo katanda, ang buhay ay isang malaking larong bata. Ano man daw ang ating pinagkakaabalahan, ano man ang ating narating, o ano man ang ating bigong makamit, ay isang anyo pa rin ng pagpapatuloy ng mga hamon sa palaruan ng buhay. Paano kung kinakailangan mong maglaro, hindi lang para sa gantimpala, kundi para sa mismong sarili mong buhay? Paano kung kailangan mong sumali sa isang laro na maaring bumago ng iyong kapalaran? Kung ikaw ay manalo at kailangan mo talagang manalo. Dahil kung matalo ka, ang kapalit nito ay sarili mong buhay. Anong laro ba ang ating binabanggit natin dito? Bago yan, kilalanin muna natin ang apat na tao. Si Maya ang pangalan ng isang nanay na may anak na may malubhang sakit at hindi niya alam kung saan kukuha ng pera sa paggamutan. Nanay na nangangailangan din ng gamutan ng dahilan sa pagbebenta ng driver na si Lito ng kanyang jeep na pinapasada. Ang matandang si Marta naman ay nawala ng tindahan at bahay dahil sa isang demolisyon. Si Rico naman ay isang tambay na computer hacker. Pero ang husay niya sa computer ay ginagamit para sa bisyo. Ngayon ay may pagkakautang si Rico sa isang sindikato dahil sa sugal. Apat na ordinaryong mamamayan na gaya mo malamang ay nasadlak sa matinding pangangailangan. At para masulba ito, kailangan nilang maglaro. Kung paano at ano dapat ang mechanics dito, ang dapat mo lang malaman ay seseryosohin nila ang larong ito sa ayaw nila at gusto. Ano ang kanilang lalaruin? Mga kapatid, yan po ang ating malalaman ngayong Biyernes ng Kilabot at Hiwaga, Biyernes ng Kababalaghan. At si Macris Magboo Orpilla ang nagsulat ng ating kwento, mga kapatid, na kumuha ng inspirasyon sa isang hit Korean Netflix series na Squid Game, tungkol sa laro ng ating kabataan na masaya pero mabagsik. Ito na po, maglaro na tayo ng Luksong Tinik. Hirap na po ako. Napakasakit po ng ulo at katawan ko. Bakit po kasi kailangan sa akin pa mapunta ang sakit na to, Nay? Nay, pagod na po ako. Ang sakit-sakit po. Anak, kaunting tiis pa, ha? Sabi ng doktor, epekto lang ito ng sakit mo. Pero kapag nakahanap na ako ng pera pampagamot mo, bubuti rin ang pakiramdam mo. Hindi ka pababayaan ni Nanay Marco. Nay, gusto ko na lang po magpahinga para hindi na rin kayo mamroblema. Huwag na nating labanan tong leukemia. Gusto ko na lang pong maging angel, Nanay. Baka magkita na kami ng tatay ko sa langit kapag naging angel na ako. Hindi, anak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang sumuko. Hindi ako papayag na iwan mo rin ako, Marco. Pero, Nay, ayoko na rin pong mahirapan kayo. Ang payat niyo na po. Kakahanap ng mapagkukuhanan ng pera pangkain natin eh. Tapos ngayon, magagamot pa po ako. Shhh! Basta, gagawa ako ng paraan. Bukas, pupunta dito ang lola mo para tingnan ka habang naghahanap ako ng trabaho para mapasimulan na natin ang chemotherapy mo. Lahat gagawin ko, anak, para
para gumaling ka. Kaya huwag mong sasabihin ayaw mo nang lumaban. Basta, Nay, kapag nahihirapan na po kayo, bumitiw na po tayo, Nay. Okay lang po talaga sa akin. Basta po, hindi na po kayo mahirapan. Marco, anak, hindi ko kaya. Mas mahihirapan si nanay kapag nawala ka. Maliwanag ba? Opo. Nay, matutulog po muna ako. Mahal ko po kayo. Mahal din kita, anak. Sige, magpahinga ka muna pero huwag na huwag mong iiwan si nanay, ha? Anong gagawin ko? Lahat na lang pwedeng lapitan, pinuntahan ko na. Tinanggal pa ako sa trabaho sa pabrika dahil sa kaka-absent ko gawa ng pagkaka-hospital ni Marco. Oh, Diyos ko. Kung nakikinig po kayo, parang awa niyo na po. Tulungan niyo kami ng anak ko. Sino kaya yun? Mapuntahan nga. Ano to? May sobre dito sa may sahig sa may pintuan. Paanyaya, lumahok sa isang gabi ng palaro. Garantiyang magkakamit ng 100,000 piso sa pagsali pa lamang at pagbigay ng detalye. Maaaring cash o bank transfer. Punan ang patlang ng mga impormasyon. Seryoso ba to? Ha? 50 million pesos ang premyo sa mananalo? Hindi kaya scam lang to? Ay, ubos na ang gamot ni nanay. Paubos na rin itong laman ng oxygen tank niya. Kapag nahirapan siya huminga, kailangan ko na naman siya itakbo sa ospital. Sana naman kaya ako kukuha ng pambayad. Said na ako. Ay, lahat ng kamag-anak namin nautangan ko na. Pati mga kakilala ko at kaibigan. Pati yung jeep namin naibenta ko na rin. Hindi ko na nga alam kung paano pa ako papasada ngayong wala na akong magagamit. Oh, may tao? Sino naman kaya yun? Wala namang ibang nagpupunta rito sa amin. Tsaka gabing-gabi na rin. Baka naligaw lang. Baka para sa kapitbahay at naligaw lang. Aba, ano tong sobreng to? Naka-address sa akin ng imbitasyon. Kung totoo to, magkakapera na kagad ako kapag pumirma ako nitong kontrata. Ba, hindi biro ang 100,000 piso Pero, anong klaseng palaro naman kaya ang gagawin? Bahala na. Basta ang importante, sasali ako. Baka ito na ang sagot sa mga panalangin ko. Anak ng patin naman. Napakamalas ko talaga. Kung kailan ako umuwi dito sa bahay, saka pa nagpunta ang grupo nila Emil. Kapag nabutan ako ng mga yun, baka hindi na ako pagbigyan at patumbahin na lang ako bigla. Siraulong talaga rito! Nakuha mo bang tumakas at tumakbo, ha? Kapag naabutan ka namin, magdasal ka na! Eto na nga, nagdadasal na ako. Diyos ko, Lord, please bigyan niyo ako ng pambayad sa utang ko sa lintik na sindikatong to. Pero kung wala po kayong budget, kahit patanggilan niyo na lang po sila sa paghabol sa akin, hindi na po ako magsusugal ng mga isang linggo. Ay, sige, pwede naman pong stretch natin ng 1 month. Basta, mabigyan niyo na po ako, promise. Amen. Hoy! Tumigil ka na, Rico! Hayop ka! Papagurin mo pa kami, ha? May parating na mga palak! Sibat ka muna! Siraulo ka talaga, Rico! May araw ka rin sa amin! Ikita mo nga naman! Mukhang saswertein pa ako! Dininig agad ang dasal ko, Lord! Salamat po! Ay, teka, nabol pa ba ako? Hindi na. Ay, grabe. Sandali nga. Ano nga kaya itong
nakuha kong envelope sa may pintuan ng bahay ko kanina. Ay, hindi kaya. Naku, baka pera na to. Mabuksan nga. Aba, sabi na nga ba pagpapalain na ako sa wakas. Ito na nga, swerte ko. 50 million pesos at may 100,000 pesos na signing bonus. Naku, ipapanalo ko to. Sa akin na to. Yayaman na ako. Yayaman na ako! Tama kaya itong lugar na pupuntahan ko? Pero sabi sa confirmation notice nang magrehistro ako sa laro. Sa lumang paaralan ng sasalihan kong laro. At ngayong gabi na ang simula. Hindi ko nga alam na may eskwelahan dito. Malayo na nga lugar na to sa kabihasnan. Parang wala pa rin tao kong nakikita. Maya? Ikaw si Maya, di ba? Lito? Ikaw yung jeepney driver na ang ruta ay sa may pabrika? Oo. Buti naman, naalala mo pa ako. Lagi ko kayong naisasakay ng mga kasama mo noon eh. Long time no see ah. Doon ka pa rin ba sa pabrika nagtatrabaho? Hindi na. Wala na akong trabaho ngayon. Teka. Mukhang iisa lang tayo ng pupuntahan ah. Kasali ka rin dito sa palarong to? Oo eh. Kailangan ko kasi ng pampagamot sa anak ko. Alam mo na, mag-isa na lang akong nagpapalaki sa kanya, hindi ba? Pareho pala tayo. Kailangan ko rin ng perang pampagamot kay nanay. Aba, at marami naman pala rin kalahok. Kaya lang, mukhang ako lamang ang senior citizen dito. Kahit na malaking tulong ang 100,000 piso para sa bago naming tirahan ng pamilya ko, baka wala na akong laban sa contest. Kung ano man to. Pare-parehas lang naman po tayong may tsansang manalo, Aling Marta. Naku, sa totoo lang, hindi naman sa pagmamayabang ha. Wala na kayong tsansa. Kasi ako na ang mananalo. Instant milyonaryo, mga chong! Yabang naman ito. Napansin niyo ba? Parang ang tahimik nitong lugar. Wala man lang organizers na nag-aabang o kahit mga gwardya man lang. Padilim na rin ang padilim habang lumalapit tayo sa eskwelahan. Oo nga. Parang may kakaiba. Pero para sa ikagiginhawa ng buhay, kahit ano pa to, sige na lang, laban! Narito na tayo sa loob pero ang dilim. Walang kailaw-ilaw. Ay! Isa-isang nagbukasan ng ilaw at biglang sumara yung gate. Ba, sosyal ng gate nila ha. Automatic ang pagsasara. Sa bagay, mukhang teki ang lugar na to kahit na mukhang abandonado eh. Oh. Diyos ko, ano ba to? Ayoko na. Parang hindi tama to. Nakakakilabot. Relax lang kayo, ano ka ba? Hindi pa nga nagsisimula, takot na kayo agad. Sa bagay, ako nga naman pala ang mananalo kaya sige lang, matakot lang kayo. Maligayang pagdating mga kalahok. Kayo ay napili upang maging parte ng palarong ito. Isang masusing proseso ang pagpili sa mga lalahok sa paligsahang ito. Ang bawat isa sa inyo ay napili dahil sa iba't ibang kadahilanan. Simula ngayon, kayo ay bahagi na ng laro ng kapalaran. Ano kayang klaseng proseso ng pagpili sa mga kalahok? Hindi kaya dahil desperado kaming magkapera at naghihikaw sa buhay? Dahil kaya may mga ipinapagamot kaming kamag-anak na may sakit? Malamang nga, dahil walang-wala kami sa buhay. Kung titingnan ng mga naririto, mukhang yun nga ang kadahilanan. Ano kaya yun? Ang sakit sa tenga. Parang bakal. Sa inyong pagpirma sa kontrata at pagtanggap ng 100,000 piso, walang halong duda na kayo ay kabilang sa isang laro na hindi para sa mahihina ang loob. Dahil ito ay laban para sa buhay. Laban para sa buhay?
Sa gitna ng lumang paaralang ito, malayo sa kabihasnan, magsisimula ang laban para sa inyong mga buhay. Sa ilang minuto lamang ay magsisimula na ang ating palaro ngayong gabi. Ang luksong tinik ng kamatayan. Diyos ko! Ano to? Ano tong napasok ko? Luksong tinik? Kamatayan? Laro ng kamatayan? Seryoso ba sila? Luksong tinik? Paano yan? Patintero lang alam ko tsaka tumbang preso Ano ba naman yan, no? Mukhang dehado pa ako rito, Kung totoo man to, para sa anak ko, kailangan kong mabuhay. Kailangan kong manalo. Walang ibang paraan. Maya, mukhang wala nang atrasan to. Kailangan nating manalo. Magtulungan tayo. Sa tingin ko, mas masisiguro natin ang tagumpay natin kung magkakampihan tayo. Ang una sa 5 rounds ay magsisimula na sa loob ng 3 minuto. Maghanda na kayo. Dinala tayo rito ng mga game enforcers na nakaitim. Dito siguro ang unang round. Ang daming nakaitim. Parang isang platoon ng militar. Lito, tingnan mo yung nasa gitna. Tinik? Kakaibang tinik? May mga patusok na bakal, basag na bote, nakahanay. Diyos ko, paano ko matatawid yun? Anong klaseng luksong tinik ba to? Hindi mo lang sinabi kung anong gagawin. Ano ba rules ng luksong tinik? Luksong bakal ang alam ko Seryoso ka ba? Nakukuha mo pa talagang magbiro? Hindi ako nagbibiro. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Makinig ka na lang. Baka ipapaliwanag naman. Pero tatalon lang naman talaga kapag luksong tinik Pero mukhang modified luksong tinik dito. Modified? Dahil ba nakamamatay yung version nila ng tinik? 1 minuto na lamang. Simple lang ang gagawin. Tatalunin ninyo ang nakahanay na mga tinik. Kapag nakaligtas kayo, pasok kayo sa susunod na round. Isang horizontal jump na may estimate na 1 metrong layo ang inyong kailangan malampasan. Ang paunang takbo ay hanggang 3 hakbang lamang na magsisimula na matapos ang 5 segundo. Teka, grabe naman. Agad-agad. Hindi ko pa nga naiintindihan yung rules ng game. Maya, Aling Marta, mag-iingat po kayo. Kaya natin to. Diyos ko! Kinapos siya ng talon! May mga game enforcer na lumapit at binitbit ang naghuhumiyaw at dugo ang contestant. Kailangan matapos ko ang larong to. Hindi ko pwedeng biguin si nanay. Kayang-kaya ko naman pala to Tatalon lang naman pala ang bilis kong tumakbo Malamang pati pagtalon mabilis ako. Hoy, kayong tatlo. Mauuna na ako sa susunod na round Tsaka, ako nga pala si Rico. Para lang alam nyo na kapag nagkita tayo mamaya. Rico, the future winner. Nakatawid ang lalaking mayabang. Oh, ikaw na, Maya. Magkita tayo sa susunod na round. Natapos na ang unang round at sa 12 kalahok, 10 na lang ang natitira. Akalain mo yun, mataas pala akong tumalon. Nakaraos na tayo sa isa. May 4 pa. Naway makalampas tayo sa lahat ng rounds. Kita nyo na? Ganito lang to. Talon-talon lang pero matira matibay. Pues kung di nyo kaya, huwag na kayo sumubo. Para mabawasan yung mga competitors ko. Rico, tumahimik ka na nga lang. Hindi nakakatulong yung yabang mo Sus, ikaw naman Huwag kang pakialamero. Feeling ko talaga nagsasayang lang kayo ng oras. Ako pa rin ang magwawagi dito. Sa sunod na round, hindi lang layo ng tatalunin ang labanan. Kabilang na rin ang taas. 1.5 meters na layo at taas na kalahating metro. Mas matutulis, mas malayo, mas mataas. Maghanda na kayo. Hindi nabubog at barbed wire ang kailangan natin malagpasan. Parang mga hinasang yero na matatalim ang gilid. Nakapila ng patayo. Kapag tumama tayo sa mga yon, sigurado, hiwa ang katawan natin. At sa gitna, may nakausling matutulis na parang espada.
Nag-aalala ako para kay Aling Marta. Sa unang round, munti ka na siyang hindi umabot. Paano pa ngayon? Kaya siguro parang kabadong-kabado na siya. Maya, Lito, pwede bang humingi ng pabor? Ano po yun? Hindi ko kasi alam kung anong mangyayari sa akin eh. Kaya't kapag isa man sa inyo ang makaligtas, pwede bang pakisabihan ng pamilya kung wag na akong hanapin pa? Sige po, pero... Ako naman, huwag na nga kayo magdramahan dyan. Dapat nga naghahanda na kayo eh. I-kondisyon nyo ang utak nyo na makakatalon kayo ng mataas at malayo. Hindi yung nagbibilin pa na parang mamamatay na. Rico! Oh, Aling Marta, basta tumalon kayo para mabuhay. Dahil ito naman talaga ang labanan. Survival of the fittest. Magsisimula na muli ang laban matapos ang 5 segundo. Wala ba silang ibang timer kundi 5 seconds? Napunit ang damit ko dahil sa pagtalon pero nakaligtas pa rin naman ako. May hindi na naman pinalat. Ayan, si Aling Marta na. Oh, Diyos ko! Kinapo siya ng talon at natuhog ng mga espada. May pumasok na mga nakaitim at inalis siya sa pagkakatuhog. At ngayon, bitbit na siya palabas. Tuguan na! Wag! Bitiwan ninyo ako! Ayokong sumama sa inyo! Dalhin ninyo ako sa ospital! Galangin ninyo naman ang mga matatanda! Bitiwan ninyo ako! Wala na si Aling Marta. Sigurado akong makaligtas man siya doon sa mga tusok at sugat niya. Hindi na siya bubuhayin ng mga lalaking nakaitim. Aling Marta! Galingan na lang natin, Maya. Kailangan matapos natin ang larong to. 3 na nalagas. 7 pa tayo kapag nakalagpas tayo rito. Wala namang ibang paraan. Kailangan lumaban. Kailangan mabuhay. Sa ikatlong round, magkakaroon tayo ng isang exciting na labanan. May lalapit na mga game enforcers at papipiliin kayo ng kanya-kanyang sandata. Ano na naman ito? Sandata? Para saan? Ito na ang pagkakataon ninyo upang ipakita ang inyong tapang at pagnanasang makamit ang tagumpay. Tagumpay? Tagumpay saan? Na mabuhay? Malakas ang kutob ko. Mukhang nandito na tayo sa exciting part. Ito ata ang pinaka-porte ko. Excited na ako dito sa round na to. May 1 oras kayo upang tumakbo, magtago at ipagtanggol ang sarili gamit ang sandatang inyong napili. Kapag tumunog muli ang hudyat, babalik kayo sa loob ng bulwagang ito. Ang hindi makabalik sa takdang oras ay hindi na makatutuloy sa ika-4 na round. Teka, magtago, tumakbo, at ipagtanggol ang sarili. Kanino? Sabi na nga ba eh. This is my time to shine. Tumakbo raw at magtago. Kayang-kaya ko na to. Huwag ka na magtago, Liz. Bibilisan ko lang pagpatay sa'yo para hindi ka mahirapan. Promise! Hope to die! I mean, hope you die! Sira ulo ba siya? Isusuko ko ang sarili ko para patayin niya. Kung bakit kasi nagkahiwalay kami ni Lito. Magkaiba kami ng natakbuhan ng napasukang pintuan kanina nung magsimula ang habulan. Hoy, miss! Sa beauty contest ka dapat sumali. Hindi dito sa labanan na ganito. Tara na! Labas na! Shh! Miss! Labas na! Maya! Maya! Nandito ka ba? Si Lito to! Hindi kita sasaktan, Maya! Hinampas niya ng baseball bat ang player na isa. Magtitiwala ba ako sa kanya? Ano namang panlaban nitong sandata kung maliit na kutsilyo? Maya! Pupunta ako dun sa kabilang kwarto. May nakita akong pwedeng pagtaguan dun. Sumunod ka na lang kapag... Hoy! Patay ka ngayon sa akin! Sira ulo nito.
Balak pa akong tudasin? Psst! Hoy, Lito! Ha? Magtago ka na nga lang. Tigilan mo lang makahampas sa ulo ng mga kalaban. Baka mapalakas ang palo mo, makapatay ka pa. Kontrolado ko naman yung lakas ng palo ko eh. Pinapatulog ko lang sila. Kanina ka pa ba rito? Oo, nauna ako rito. Tara, magbubuntahan tayo. Alam ko kung saan ang pinakamagandang magtago. Hoy, Maya, sumama ka na rin. Ha? Hindi ko kayo papatayin. Ayoko magdumihan ang kamay ko. Kadiri kaya ang dugo. Anong lugar to? Ito ang kaharian ng mga kagaya ko. Security guard ka? Sus, hindi. Napansin ko kanina ang daming camera na nagkalat eh. At lahat halos ng pinuntahan nating lugar may camera. Ibig sabihin lang nun, may surveillance room. So, ano ka nga? Hacker ako. Pero bakit walang tao rito? Alam nyo, lahat naman ngayon nakikita na online. Malamang, online nanonood ang kusino mong may pakana ng lahat ng to. Ginagawa nila tayong parang mga manok na panabong. Pinapanood nila tayo kung saan. Tama, para sa kasiyahan nila. Kasiyahan ng mga mayayamang siraulo at halangang kaluluwa. Nanonood sila ng survival of the fittest. Sige, pwede na rin sabong. Human edition nga lang. Wala bang makakita sa atin dito? Sa kwartong to? Ako bahala. Papatungan ko ang footage na nandito tayo na parang wala tayo rito. Parang magic lang yan. Pwede pala yun. Alam nyo, sa akin bilang hacker, walang imposible. Kaya pala mayabang. May ibubuga naman pala. Maganda dito magtago kasi, ayun, tingnan ninyo. Kitang-kita natin kung nasa na mga kalaban. Uy, naku! Grabe yung isang player, oh. Kinilitan sa liig yung isang babae. Wala man lang awa. Hindi rin siya nandiri sa pagsirit ng dugo. Sigurado ba kayong hindi tayo makikita rito? Naka ba? Akong bahala. Relax lang kayo dyan at manood na lang sa Bloodbath sa labas. Yun ay kung nagtitiwala kayong hindi ko kayo papatayang dalawa. Joke lang! Ano ka ba? Ayokong pumatay, no? Kadiri kaya dugo. Hayaan ko na lang kayo matalo mamaya kapag talon-talon na naman ang labanan. Sira ulo ka rin talaga. Lahat tayong nandito, pare-parehas lang sira ang ulo. Sino naman papatol sa isang larong wala man lang impormasyon bukod sa premyo, lugar at oras at 50 milyong piso, ha? Sa bagay. Siyempre, dapat alam nyo rin na illegal ang ganitong easy money. Kung hindi tayo kontraktor ng mga project ng gobyerno at hindi tayo korap na politiko, hindi natin kikitain ng ganitong pera, no? Kaya ito ngayon, buhay pala ang kabayaran. Ang saya ng life. Oo nga. Noong una akala ko scam to. Pero ang totoo pala, mas masahol pa sa scam. Mas gusto ko pa sanang na-scam na lang ako kaysa ganito. Walang kasiguruhan kung mabubuhay ba tayo. Mabubuhay tayo kung magtutulungan tayong tatlo. Pwede tayong manalo rito. Sa premyo naman, malaki ang 50 million. Kahit hatiin sa tatlo, malaki pa rin yun. Naisip ko nga rin yan eh. Mag-alyansa na lang tayo para siguradong more chances of winning. Uso naman kampihan basta for one goal and benefit eh. Tingnan nyo! May papalapit sa silid na to. Ang player kanina, nanilaslas yung babae sa leg. Bubuksan na niya ang pintuan. Lito, ilak mo yung pinto! Aba, tatlo pala ang pwede kong patayin sa kwartong to, ah. Hindi ka welcome dito! Maya, saksakin mo! Ano? Ayoko! Ang kulit mo kasi. Sinabi nang hindi ka welcome. Nadumihan tuloy yung sahig! Lito, kailangan mo na palabas yan! Makautos ka naman! Dali na! May ginagawa ako nitong importante insurance natin to! Oo na, sige na. Maya, silipin mo kung may papalapit ulit, ha? Sabihan mo ako. Oo! Anong ginagawa mo, Rico? Dina-download ko lahat ng footage na meron dito sa building na to. Ipapadala ko sa email address ko at sa mga kinauukulan na pwedeng tumulong in case magkaaberya.
Pwede rin nating maging panako to sa kanila kung sakaling manalo tayo tapos hindi nila ibigay yung premyo. Pwede mo rin bang ipadala sa akin? Sige, tag mo rito yung email mo. Okay na rin to para may backup. Ito ang plan A natin. Meron din akong plan B at plan C. Hindi ka naman pala si Raulo lang. Matalinong si Raulo ka pala. Siyempre naman. Matagal pa ba yan, Rico? May 5 minuto na lang tayo bago pabalikin sa bulwagan. Malapit na itong matapos. Maya, ilang players pa ba ang natitira bukod sa ating 3? May isa pa akong nakikita dito sa screen. Pero kung nagtatago ang iba, hindi ko alam. Dalaway na patumba kanina. Kung hindi pa nagigising yung isang iniwan natin dun sa kabilang kwarto, tama nga na isa na lang ang natitira. 4 na lang tayo. Maayos pala. Bahala na mamaya kung sinong mananalo sa ating 3. Kahit na alam ko namang ako yung magiging final winner. Pero, huwag kayong mag-alala. Kapag nabuhay ako, babalatuan ko naman kayo eh. Huwag kang magsalita ng tapos. May imagine ko na ang mga lugar na pupuntahan ko kapag nanalo ako. May 1 minuto na lang bago ang takdang oras. Magtungo na sa bulwagan. Ngayon din. Tara na, Rico. Patapos ka na ba? Muna na kayo. Susunod ako. Lito, malapit na tayo sa bulwagan pero wala pa rin si Rico. Takbo! Nagising na yung lalaki ng gilid ng leg! Nag-aamok na naman! Hinahabol ako, please! Hindi kayo makakatakas sa akin! Sinaksak mo ako! Di makaingata ako yung ako ng dugo! Mali ka! Ha? Bakit sinasaksak mo ko ang tamang tanong? Mamamatay ka na ngayon! Lito, si Rico ang nasaksak! Wala na tayong magagawa para sa kanya. Kailangan makarating tayo sa bulwagan bago tumunog yung hudyat. Magaling. 3 na lamang ang natitira mula sa 12 kalahok. Sa ika-4 na round, susukatin hindi lang ang pisikal na lakas, kung hindi pati talas ng isip at tapang ng kalooban. Simulan na ang laban. Maya, may 3 obstacle. Ang una, umiikot na bilog na platform. Ang pangalawa, parang conveyor belt na may pandikit. Parang rugby. Pangatlo, may trampoline at kapag tinulang ng talon, sasabit sa mataas na metal bar. At ang nasa dulo ng metal bar, may electric charge. Nakasulat, 10,000 volts. Diyos ko! Lito, para tayo makakaligtas rito! Sabi nga ng announcer, kailangan ng talas ng isip, hindi lang lakas ng katawan. Magtulungan tayo, Maya. Sa unang obstacle, kailangan ng timing. Mauna na ako sa inyo. Ang babagal nyo eh. Dalawa na lang tayong player, Maya. Handa ka na ba? Hindi pa, pero wala naman tayong choice! Maya, ngayon na! Sana lang hindi kami ma-disqualify sa gagawin namin to. Isang kakaibang pangyayari ang nagaganap. Ang 2 natitirang manlalaro ay tila nagkaroon ng alyansa. Nakatawid na ang isang kalahok at nagbibigay ito ng tips sa natitira pa niyang kalaban. Maya, timingan mo ang paghakbang mula sa rotating platform papunta sa conveyor belt. Yung gilid lang ang may pandikit, kaya sa gitna ka tumapak. Okay, kaya ko to. Tatandaan ko lahat ng sinasabi ni Lito. Paglipat mo sa trampoline, mga 3 o 4 na talon para pagbuelo. Alam kong kaya mo yan dahil payat ka. Magaan ang katawan mo. Mataas ka ring tumalon base sa mga naunang round. Oo, tama. Mataas akong tumalon. Kaya ko to. Para kay Marco. At bilang backup, gamitin mo ang telang iniwan ko sa conveyor belt para kung sasabit ka man, itulak mo ang bar para bumagsak to. Hihintayin kita dito sa kabilang side. May kutsyon dito na babagsakan kapag nakalagpas ka ng electric bar. 1, 2, 3. Steady!
Dalawa na lamang kayong natitira sa larong luksong tinik ng kamatayan. Maya Santos, Lito Ramos, binabati ko kayo. Wala kayang recess period dito. Hindi pa ako makahinga dahil sa takot kanina. Mukhang wala. Sigurado ako. Ang gusto ng mga organizer, walang manalo rito. At wala ring matira. Kaya iba yung pag-iingat, Maya. Mas maging alerto tayo sa susunod na round. Kailangan talaga nating maging mag-ingat. Pero Lito, paano kung dayain nila tayo? Anong gagawin natin kung hindi naman pala totoong may mananalo rito? Saka na nating isipin yan. Kung narito lang sana si Rico, siguradong may maiisip siyang gagawin. Ang huling tinik sa inyong landas patungo sa 50 milyong piso ay may layong 2 metro. Ang huling pagsubok ay pataas na talon. Ngayon naman ay kailangang mapagdaanan ng 2 natitirang kalahok. Ang ginamit ng mga blade kanina sa pangalawang round, may apoy na ngayon. Maya, ang layo ng 2 metro. Hindi lang din ang layo ang kailangang isipin. Bukod sa mga nakakasugat na blade na siguradong hihiwa sa katawan natin kapag tumama tayo, may apoy na ngayon. Lito, baka mas mabuti kung hindi na natin ituloy ito. Baka pwedeng tumakas na lang tayo. Subukan muna natin. Hindi mo ba napapansin na parang mas maliksi tayo kaysa karaniwan? Ha? Ang adrenaline rush, Maya, gamitin natin bilang advantage. Isipin mo na lang na huling laban na natin to. Huling talon para sa kaligtasan. Tama. Para sa anak ko. Kailangan makauwi ako ng buhay sa anak ko, Lito. Ganon din ako. Kailangan ako ng nanay ko, Maya. Huling laban na to para sa mga mahal nating sa buhay. Ano to? Bakit naglabasan ang mga game enforcers? Masama to, Maya. May mga baril sila. Mukhang naging magkaalyansa na ngang tunay ang 2 nating huling mga kalahok. Ang announcer, nandito siya. Maya, masama ang kutob ko rito. Naalala mo na pag-usapan natin kanina ni Rico? Kailangan natin gawin yon. Sa tingin ko, yun lang ang paraan para mabuhay tayo. Pero paano? May baril sila. Marami sila. Pero paano? May baril sila. Marami sila. Anong akala ninyo? Hindi namin naririnig lahat ng pinagbubulungan ninyo? Bigyan sila ng tig-1 baril. Ngayon na! Ano to? Akala ko ba tatalon lang kami? Oo, tatalon kayo. Dahil gusto ninyo magtulungan. Pagbibigyan kayo ng organizers ng palarong ito. Ano? Sabay kayong tatalon at kung parehas kayong magtagumpay, gagamitin ninyo ang hawak ninyong sandata para... Patayin ng isa? Tama! Isa lang ang maaaring manalo sa larong ito. Survival of the fittest. Oo, parang ganun nga. O pwede rin namang shortcut na. Unahan kayo ngayon. Magduelo. Unahan kayong magkasa ng baril. At boom! In short, magpataya na kayong 2 para tapos na! Maya, patawarin mo ko kung... Ako ang patawarin mo, Lito. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. No! Maya, ngayon na! Barilin sila! Anong tinatayo-tayo nyo dyan? Pulis? Paano nagkaroon ng mga pulis? Anak, kakain na tayo ng tanghalian. Tawagin mo na ang tito mo. May kausap yata sa telepono. Opo, Nay. Ay, eto na po pala si Tito. Oh, kakain na ba? Teka, maghuhugas lang ako ng kamay, ha?
Anong nangyari sa hearing? Anong sabi ng abogado? Pabor sa atin ang takbo ng kaso. Wala naman na talaga silang kawala. Sa dami ng ebidensyang pinadala ni Rico sa mga pulis at sa kakilala kong judge at abogado, pati ang in-upload niyang footage sa social media bago tayo lumabas ng surveillance room, imposibleng makatakas pa ang mga may sala. Paano na lang kaya kung hindi agad dumating ang mga pulis? Ang tagal din naman kasi nilang dumating. Kahit nag-send na si Rico ng location. Sumalangit nawa si Rico. Rico, kung nasan ka man, salamat. Buti na lang talaga. Pasalamat rin tayo dahil sa nangyari. Maraming naawa sa atin at nagbigay ng tulong pinansyal. Hindi man natin nakuha ang milyones na premyo. Nabuhay naman tayo at naipagamot natin si Marco at nanay mo. Tama. At isa pa, tamang-tama yung dating ng mga pulis. Swerte talaga tayo dahil kung hindi, baka namatay ako kahit na daplis lang ang tama ako sa braso nung binaril mo ako. Lito naman eh. Kinabahan lang kasi ako. Baka dalawa tayong patayin kaya kunwari. Biro lang. O siya, kumain na tayo. Pagkakain natin, dadalawin natin si nanay sa bahay niya. Bahay niya o bahay niyo? Bakit kasi dito ka na nakatira? Siyempre, para makasama ko kayo ni Marco, ng anak natin. Tito Lito hindi pa po ako pumapayag na ikaw ang maging bagong tatay ko. Ha? Mga 1 buwan pa po ulit. Pagkatapos ng sunod kong chemo session. Oo na, mas matagal ko pa nililigawan tong anak mo kaysa sa nanay. Hoy, grabe ka sa akin ha? Tara, kumain na tayo. Nitong isdang walang tinik. Lito naman. Sinabi ng ayoko makarinig ng kahit anong may tinik. Oo nga pala. O sige, boneless. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa